Hi, hello! Maligayang Pasko! Kauwi ko nga niyan galing office ay dumiretso ako dito sa SM Ora para tumingin ako ng pangregalo. Dahil nga marami kang mabibiling magaganda dito lalo na't sale kaya dito ako tumingin para sa pangregalo ko kay mama. Meron nga ako nakita ditong mga bags, mga sling bag at saka mga maliliit na bag lang pero sobrang ganda na. Meron din ditong mga shoes, mga relo pero hindi ko alam kung ano talagang bibilhin ko kay mama. Kaya ang ending, naghanap muna ako ng sapatos ko para pangregalo naman sa sarili ko, kahit di naman ako. Pagka uwi ko nga niyan at kinabukasan ay nagintindi na rin ako para sa paggawa ng lumpiang Shanghai. At sabi ko nga kay mama ay ako na lang ang gagawa ng Shanghai. Araw ng Pasko nga niyan at nung kami ay namamalengke ni mama ay umuulan pala talaga. Kaya ang ginawa namin, ang binili na lang namin na carrots ay yung gayat na. At syempre yung balat na mas mabilis na nga lang gayatin yan sa maliliit kapag ganyan na yung itsura niya. Kaya pagkatapos niyan, inayos ko na rin yung mga kalat ko. Ang nagagayat pala ako niyan, napapaisip ako ng kung ano-ano. Maraming pumupunta sa isip ko na hindi ko malaman kung ano ba yung gagawin ko. Simulan ko na bang magbalot? Sisimulan ko na bang gumawa ng coffee jelly? Huwag ko na lang kaya gawin. After ilang minutes nga lang niyan ay natapos na rin ang aking paggagayat. Talagang medyo mahirap magagayat ng mga ganyan. Lalo na kapag maliliit, talagang medyo matagal, talagang matrabaho siya. Sa simpleng mga luto pa lamang, lalo na kapag magpapasko, talagang matrabaho siya. Kaya kailangan mong maglaan ng medyo mahaba-habang oras kasi sa sobrang tagal, aabutin ka na ng gabi. Kaya kapag hindi ka agad nakapagsimula ng maaga, alam mo na matatapos ka ng gabi. Kaya binilisan ko na nga lang din dyan sa paggagayat ng sibuyas. At syempre ginayatan ko na rin yan ng bawang para mas mabilis pa. Kwento lang habang ako'y nagagayat ng sibuyas at bawang dahil medyo mahaba-haba ito bibigyan ko muna ng maikling kwento. Dahil nga na-miss ko mag-vlog, ilang buwan na rin akong nagpahinga sa pag-vlog at ilang buwan na rin akong hindi nagpo-post, nag-update. Hindi ko lang alam kung bakit dumating ako sa ganong point o siguro talagang inatakil ako ng stress, ng problema kaya parang gusto ko muna yung sarili ko yung unahin ko, mga ganyan. Alam nyo guys, kapag pala dumating yung araw na hindi nyo gugustuhin, mapapaisip na lang kayo sa sarili nyo na mas gusto nyo na lang na walang nakakaalam kung ano nangyayari sa'yo, sa buhay mo. Kasi wala din parang lalong tatagal lang yung pag-process ng healing. So, hindi ko nababanggitin siya pero sobrang hirap lang maranasan. Kaya ang payo ko lang sa inyo, lalo na Pasko at bagong taon, ay sana maging masaya lang kayo, enjoyin nyo lang yung buhay, lalo na yung kasama nyo yung mga magulang nyo at kasama nyo yung pamilya nyo. Hindi ko lang in-expect na darating din pala ako sa point na yun yung ayokong maranasan. Alam niyo yun, yung pakiramdam na hindi nyo naman hinihiling kasi marami kayong pangarap sa mga magulang nyo pero darating pala talaga yung time na hindi naman natin talaga kayang i-ready yung sarili natin sa mga ganitong sitwasyon. Talagang walang process ang healing, yun lang yung masasabi ko. Sobrang hirap niyang i-apply yung mga masasayang bagay kaya yung mga sinasabi ko ngayon dapat yung ginagawa natin. Sa totoo lang, walang anak na gustong mangyari, walang anak na hiniling. Kaya para sa akin na naka-feel nun, sasabi ko lang sa inyo na gawin nyo lahat ng kaya nyong gawin para sa magulang nyo. Kahit na hindi perfecto yung magulang natin, pahalagahan natin sila, lagi nating iparamdam na mahal natin sila, bigyan natin sila ng time, dalawin natin sila, bigyan nyo sila ng mga simpleng regalo, masaya na sila doon, kahit physical, kahit kayo lang, masaya na sila. Tsaka lang yung paramdaman ko na hindi naman kami nagsisi kasi pinaparamdam naman namin yun sa mga magulang namin. Yun nga lang, sa edad kong ganito, mahirap pala mawala ng mahal sa buhay sa ganitong edad. Ay nako, sobrang hirap naman gumawa ng Shanghai na to bago mo matapos. Ayun nga, at pagkatapos nga niyan ay nilagyan ko na rin yan ng mga sangkap na pampalasa. Hindi nyo na napansin, diba? Kasi nakatuto kayo dun sa sinasabi ko. At ayun, ang pinalagay ko nga ng asin dyan ay si mama dahil mahilig ako sa maaalat. Kaya ang sabi ko kay mama, ikaw na ang magtansya ng asin kaya mahirap kapag ako pa kasi alam mo naman medyo mataas yung panlasa ko sa maalat kaya naku mahirap na baka maraming umangal. Kaya sa medyo katakawan ko nga sa maalat ay nagkaroon ako ng UTI. Di salamat. Habang nga nagbabalot ako niyan ay si kuya naman ang nagpiprito dito at sabi ko nga sa kanya ay ikaw na magprito para makakain na tayo. At ayan nga yung mga naprito niya. Yung unang prito ay medyo ayos-ayos naman. At bakit itong pangalawang prito ay tama? Parang palapit na sa kulay itim. Tama. At pagkatapos nga niyan ay nagluto na si mama at nagpakulo ng gelatin. So ako na rin nga ang nagayat-gayat niyan at ako na rin yung
naglasa dito sa coffee jelly. Nagluto lang ako ng coffee jelly niyan para merong konting dessert kahit papano. Kami totally na naghanda ng mismong Pasko kasi parang ordinaryong araw lang. Hindi, parang alam niyo yan kasi sa sobrang lamig tapos umuulan pa kaya mas okay din yung may dessert ka pero hindi na rin kami nagpakaluto ng mismong Pasko. Talagang yun si palusot. Dahil nga masama rin ang panahon kaya sabi ko kay mama ay sinigang na lang ang ulam natin. Total malamig ang panahon tamang-tama yan. Luto na lang din dyan sila kuya ng carbonara para sa aming Noche Buena. Bali ang aming mga handa lang dyan simpleng kanin, ulam, carbonara at konting dessert lang. So bali ang naisip kasi namin ay sa New Year na maghahanda dahil dun kami mismo sama-sama. Nagabihan nga niyan ay kasama ko sila ate, kasama namin sila ate dahil galing silang Cavite. Napag-isip-isip namin na gumalaman lang kahit gabi na kasi Pasko naman. At saka no mismong araw na yon, tinatanong namin si mama. Ang sabi ko, magagala pa tayo. Ang sabi niya, hindi na daw kasi umuulan. Tama. Tapos, nung dumating sila ate, ang sabi ni ate, masan mo gusto gumala? Aba, bakit ganun? Parang nagibang ihip ng hangin at gusto nang umalis. Diyos ko naman. Ayan, total maulan naman ang BGC talaga kasi outside yon at maglalakad-lakad ka. Kaya, pumunta na lang kami dito sa mall na masyal-masyal lang kami. Nagpicture-picture, nagkain para naman malibang yung bawat isa. Sobrang fan talaga ako ng mga ilaw. Sobrang fan ako ng mga lights, yung magaganda yung mga iba't ibang kulay, medyo, alam niyo yun, yung maganda siya sa mata, parang nakakalusog siya tingnan, kaya parang tuwang-tuwa ako sa mga ganitong sceneries. At ayan nga, kasama ko sila kuya, sila ate, ang aking mga pamangkin, at si mama. At ayan nga, for the picture-picture lang kami dyan, for the video kahit papaano, para syempre, mawala-wala yung problema namin at isipin. At pagkatapos nga niya, ay umakyat na rin kami na sa taas. Sobrang ganda ng vibes dito. Talagang ganda ng mga bulaklak. Sobrang flowery lang siya. At ayan nga, ang aking pamangkin at si mama ay nagpicture dito sa week. At ayan nga, may paganyan pa sila. Sobrang tuwan-tuwa din ako dyan sa pamangkin ko na yan. At sobrang kakulit-kulit. At ayan nga si mama, sabi ko, bibidyohan ko siya. Kasi tingnan nyo naman yung flowers sa taas. At yung mismong damit niya. Machi-machi, tama. At syempre, ako rin, ayaw magpatalo for the ganda-gandahan dyan. Kahit papaano. Saan lang naman tayo makita sa video, pasasaan pa. At ayan nga ang aking mga kasama, nag-iisip nga kami dyan kung saan kami kakain. At iniisip din namin kung ano ba yung kakainin namin kasi sobrang hirap kapag lalabas ka ng ganyan. Kaya ang ending, nandito kami sa peri-peri at dito kami kumain. So bali nag-order lang din kami dyan ng foods. Meron din kami dyan ng fries kahit papaano para sa mga bata. At syempre, paborito ko rin yan. Yan ang isa sa paborito ko, yung fries. At ayan nga, umorder na rin kami ng kanin, ng rice, ng chicken, kanin na rice. Simpleng foods lang ang mga kinain namin dyan kasi simpleng salo-salo lang naman namin yan na pagkain sa labas kaya masaya din kahit papaano at syempre masarap yung mga foods dito. Tayan nga ang aking mga kasama, ang aking pamangkin, aking mga kapatid at syempre si mama. Hindi pa kami kompleto dyan kasi yung iba hindi nakarating na ng mismong araw ng Pasko kaya for the go muna kami nan sa labas. At pagkatapos nga namin kumain dyan ay for the picture kami dyan kasi sobrang ganda dyan. Ayan yung mga flowers niya na mga artificial. At saka ang ganda mag-picture dyan guys. Sobrang aesthetic. Mahilig din kasi ako mag-video, mag-pictures ng mga ganyan. May mga times lang talaga na tamad ako mag-upload. Kaya ang sabi ko kay mama, ang ganda dyan. Pwede ka dyan mag-video at saka pwede mo yan ilagay sa reels mo. Alam mo naman, ang mga parents for the reels. At ayan nga, naglalakad-lakad kami dyan sa loob kasi sobrang ganda niya. At saka pwede mo talaga siyang mag-picture ka dyan na kung mahilig ka sa mga flowers. At ang sabi ko nga kay mama, magaganda ng video ko dito. Ay sa totoo lang, sinabi din ng mama na magtuloy ka na sa vlog. Kung kaya mo ipahinga yung sarili mo at saka kaya mo na ulit bumalik, magbalik ka kasi kung gusto mo talaga siya. At saka gustong-gusto ko talaga siya mag-vlog. Kahit na wala gaanong naniniwala at saka may naniniwala man, konti man o marami, lalo na kung naniniwala ang aking mga magulang at naniniwala ang aking mga kapatid. At syempre, sa sarili ko, why not? Di tutuloy natin to kasi ito talaga yung gusto ko. Kasi hindi lang siya videos parang yung mga memories mo na gusto mong ilagay dito at makita ng ibang tao, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, sobrang saya na nun. Yun na yung isa sa maganda. Kaya mas okay na rin yung mga nagvi-videos ka, tsaka ina-upload mo kasi sarili mo namang timeline yun Nasa sayo na lang kung may magi-inspire sa'yo o makaka-inspire ka ng ibang tao. Kaya, ayun, kahit simple lang yung Pasko, masaya naman siya at merry siya. Medyo 50-50 nga lang kasi
Nakakalungkot man isipin na hindi na kumpleto, pero syempre, wala na tayong magagawa kundi magstay na lang at maging masaya. Yun lang guys, Merry Christmas at abangan nyo ang aking vlog para sa New Year na magkakasama kami. Maraming salamat sa panonood, sa susunod ulit.